May babala si Senior Associate Justice Antonio Carpio sa pautang ng China sa Pilipinas para sa pagpapatayo ng irigasyon sa Kalinga at Cagayan. Sakali raw na hindi tayo makabayad, pwedeng kamkami ng China ang ilang likas na yaman ng bansa gaya ng mga gas field sa Recto Bank. Ang tugon dyan ng ating gobyerno sa pagtutok ni Joseph Moro. Noong Abril ng isang taon, lumagda ang Pilipinas sa kasunduan para sa Chico River Pump Irrigation Project na iutang ng Pilipinas sa China sa halagang 3.6 billion piso na babayaran sa loob ng 20 taon. Layo ng proyekto na magtayo ng irigasyon para sa mga magsasaka sa Kalinga at Cagayan. Pero babala ngayon ni Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio dehado raw ang Pilipinas dito. Tinukoy ni Carpio ang probisyon sa loan agreement kung saan pwedeng kamkamin ng China ang mga pag-aari ng Pilipinas sa ilalim ng anumang arbitral ruling kung mabigo itong makapagbayad ng utang. Nakasaad kasi sa Article 8.1 ng loan agreement na isinusuko ng Pilipinas ang sovereign immunity sa mga pag-aari nito, kabilang ang patrimonial assets at mga assets na ginagamit para sa komersyo. Kasama sa patrimonial assets ay ang mga lugar na maraming langis at gas exclusive economic zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea, kasama ang mayamang gas field sa Recto Bank o Reed Bank. Ang batas daw ng China ang magsasabi kung ano ang itinuturing nitong patrimonial assets. Nasa Northwest Palawan ang Recto Bank. Sa desisyon ng Arbitral Tribunal noong 2016, ang sabi ng korte nasa exclusive economic zone ng Pilipinas ito. Tansya ng Department of Energy may 165 milyong bariles ng langis o 10.5 trillion cubic meters ng natural gas ang posibleng makuha sa Reed Bank. Nakasaad pa sa Article 8.5 ng loan agreement kung magkakaroon ng di pagkakaunawaan kaugnay ng pautang, maaari itong idaan sa arbitration pero China rin ang hahawak alinsunod sa mga alituntuning inilatag ng China. Ang arbitration gaganapin sa Beijing at anumang desisyon nito ay magiging pinal at susundin ng magkabilang panig. Sabi naman ni Presidential Spokesman Salvador Panelo, standard o walang kakaiba sa kontrata ng Pilipinas sa China. Kung may provision man, ano raw magagawa natin kung yan ang gusto ng China? Pero hindi raw mangyayaring ibinababala ni Carpio. You cannot also blame the lender if they will impose certain terms na pabor sa kanila. Tayo umuutang eh. Sa akin, it's not a possibility kasi we will never naman renege. What if we do? Hindi nga, never nangyari sa atin yan eh. No, what if we're known for paying our obligation. Paano nga kung sa kasamaang palad ay hindi makabayad ng Pilipinas sa China? Pwede nga bang kunin ng China ang Reed Bank? Ayon sa Department of Finance, hindi raw. Sa isang pahayag, sabi ni Finance Assistant Secretary Tony Lambino, walang idineklarang collateral o pamalit utang ang Pilipinas sa loan agreement. Wala rin daw tsak na claim ang creditor, ang China, sa anumang asset natin. Kung matalo man daw ang Pilipinas sa kasuhan, kailangang hingin ng counterparty o China sa isang regional trial court sa Pilipinas na kumpirmahin ang desisyon bago maipatupad ang anumang arbitration. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras.